Magandang umaga po, mga kaedad at dunong. Kumusta po ang tulog ninyo kagabi? Alam niyo po, sa ating edad, bawat kilos sa umaga ay may epekto sa buong araw. Minsan, bumabangon tayo na parang wala lang. Diretso sa kusina o kaya'y bukas agad ng TV habang hawak ang tasa ng kape. Nakasanayan na kasi natin ito, di ba? Pero alam niyo bang may ilang simpleng gawi sa umaga na akala natin ay normal lang, pero sa totoo lang, unti-unti pa lang nakakasama sa ating kalusugan, tulad ng bigla ang pagbangon, hindi pag-inom ng tubig, o pagkalimot sa maintenance. Simpleng bagay lang kung iisipin, pero para sa katawan nating may edad na, napakahalaga ng tamang pag-aalaga mula sa paggising pa lang. Kaya, sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 karaniwang pagkakamali sa umaga na madalas ginagawa ng mga senior citizens at paano natin ito maiiwasan. Kung ikaw po ay lolo, lola o mayroong mahal sa buhay na may edad na, mainam na malaman ito habang maaga. Ang goal natin, gumising araw-araw ng ligtas, malusog at may sigla kahit tayo ay nasa senior years na. Kaya samahan niyo ako hanggang dulo ng video. Baka isa o dalawa sa mga ito ay ginagawa mo rin araw-araw. Nang hindi mo namamalayan, unang bigla ang pagbangon mula sa kama. Maraming senior citizens ang sanay na bumangon agad pagkagising, lalo na kung matagal na itong nakasanayang routine. Pero habang tumatanda tayo, nagkakaroon ng pagbabago sa ating katawan. Mas bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, humihina ang balanse, at mas nagiging sensitibo ang nervous system sa biglaang galaw. Kapag tayo ay biglang bumangon mula sa pagkakahiga, nagkakaroon ng biglaang shift sa blood pressure na maaaring magdulot ng pagkahilo, panlalabo ng paningin, o minsan ay bigla ang pagkakatumba. Sa ilang kaso, ito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala, gaya ng bali sa balakang o pagkakalog ng ulo. Mga kondisyon na delikado sa matatanda. Mainam na gawin ang tinatawag na pause and prepare technique. Sa halip na bigla ang tumayo, dahan-dahan munang gumising. Pagmulat ng mata, huminga ng malalim ng ilang beses. Igalaw ng kaunti ang mga daliri ng kamay at paa. At saka umupo sa gilid ng kama. Maghintay ng 1 hanggang 2 minuto habang binibigyang panahon ang katawan na mag-adjust. Habang nakaupo, pwedeng ipagpag ng marahan ang mga paa o ikambyo ang balikat para magising ang kalamnan. Kapag naramdaman mong maayos na ang pakiramdam mo, saka palang tumayo ng dahan-dahan habang may suporta kung kinakailangan. Ang simpleng hakbang na ito ay makakatulong hindi lang sa iwas aksidente, kundi para rin maging magaan ang pakiramdam sa buong maghapon. Tandaan, hindi kailangang magmadali. Ang pag-aalaga sa sarili ay nagsisimula sa unang kilos mo sa umaga. 2, hindi pag-inom ng tubig. Pagkagising, isang madalas na nakakaligta ang gawain ng maraming senior citizens ay ang pag-inom ng tubig agad pagkapagising sa umaga. Sa panahon ng pagtulog, ang ating katawan ay nawawalan ng tubig dahil sa paghinga at pagpapawis kahit na hindi natin ito nararamdaman. Kaya kapag nagising tayo, ang katawan ay nagiging bahagyang dehydrated o kulang sa tubig. Kapag hindi agad nakainom ng tubig, maaaring maramdaman ang paninikip ng labi, pagkahilo, o panghihina sa buong araw. Bukod pa rito, ang tubig ay mahalaga upang ma-activate ang mga mahahalagang bahagi ng katawan tulad ng mga bato at bituka para magsimula ng maayos ang pagdumi at pag-alis ng mga toxins. Ang simpleng pag-inom ng 1 baso ng maligamgam na tubig pagkagising ay nakatutulong hindi lamang sa hydration, kundi pati sa pag-stimulate ng metabolismo at sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso at utak. Sa ganitong paraan, mas magiging alerto at masigla ang pakiramdam sa umaga. Para sa mga senior citizens,
Mahalaga rin na maging maingat sa temperatura ng tubig na iinumin. Hindi dapat sobrang lamig upang hindi ma-stress ang tiyan o magdulot ng pananakit. Mainam ang maligamgam o room temperature na tubig para unti-unting maibalik ang tamang balanse ng likido sa katawan. 3 diretso agad sa TV o radyo, walang stretching. Maraming senior citizens ang nagiging ugali ang agad na pag-upo sa sofa o kama at panunood ng TV o pakikinig sa radyo pagkagising nang hindi muna ginagawa ang kahit simpleng physical activity tulad ng stretching. Bagamat nakaka-relax ang ganitong gawain, hindi ito ang pinakamainam na simula ng araw, lalo na sa mga matatanda. Habang tayo ay tumatanda, nagiging mas matigas at mas mababa ang flexibility ng ating mga kasukasuan at kalamnan. Kapag direktang umupo ng matagal nang walang paggalaw, lalo na pagkatapos ng mahabang tulog, nagiging sanhi ito ng paninigas, pananakit, at pamamanhid sa mga bahagi ng katawan tulad ng leeg, balikat, likod, at binti. Maaari rin itong magdulot ng mas mabagal na daloy ng dugo sa mga kalamnan na nagre-resulta sa panghihina o pakiramdam ng matamlay. Kaya naman, mahalagang maglaan ng ilang minuto pagkagising para sa simpleng stretching o gentle exercises. Maaaring magsimula sa mga pag-ikot ng balikat, pag-uunat ng leeg, paghila ng mga braso pataas, at dahan-dahang paggalaw ng mga binti. Hindi kailangang mahirap o komplikado. Ang mga simpleng galaw na ito ay nakakatulong upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, mapaluwag ang mga kalamnan, at mapanatili ang mobility ng katawan. Bukod dito, ang paggawa ng stretching sa umaga ay may benepisyo rin sa mental health. Nakakatulong itong gisingin ang utak, magpasigla ng katawan, at magbigay ng positibong simula ng araw. Maaari rin itong magpababa ng stress at magparelax sa mga bahagi ng katawan na maaaring napipigilan dahil sa paninigas o pananakit. Para sa mga senior citizens, ang pagkakaroon ng morning stretching routine ay hindi lamang nakatutulong sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na gawain dahil nagiging mas madali ang paggalaw at mas nababawasan ang posibilidad ng pagkahulog o injury. Ika-4 na pagkain ng mabigat o matamis na almusal. Isa sa mga karaniwang pagkakamali sa umaga ng maraming senior citizens ay ang pagpili ng mabigat o sobrang matamis na pagkain bilang almusal. Bagamat nakakaakit ang mga pagkaing ito dahil madali at masarap, maaari itong magdulot ng hindi magandang epekto sa kalusugan lalo na sa mga may kondisyon tulad ng diabetes, high blood pressure, at iba pang sakit sa puso. Ang sobrang tamis mula sa mga pagkain o inumin gaya ng matamis na kape, candy, o pastries ay mabilis na nagpapataas ng blood sugar levels. Kapag hindi ito nabantayan, maaaring magdulot ito ng pagkahilo, pagod, o kaya'y mas malalang komplikasyon sa katawan. Bukod dito, ang pagkain ng sobrang mabigat tulad ng mga matatabang pagkain o sobrang dami ay maaaring magpabigat sa tiyan, magdulot ng kabag, o kaya'y hindi komportabling pakiramdam habang nagsisimula pa lang ang araw. Para sa mga senior citizens, mas mainam na pumili ng mga pagkain na magaan sa tiyan at puno ng sustansya. Halimbawa, ang lugaw o oatmeal ay madaling tunawin at nagbibigay ng tamang enerhiya na kailangan ng katawan. Ang mga prutas tulad ng saging, mansanas o pakwan ay may natural na tamis at puno ng fiber na nakatutulong sa maayos na pagdumi. Maaari ring isama ang konting gatas o yogurt upang makadagdag ng protina. Mahalaga rin na iwasan ang sobrang alat o sobrang taba sa almusal upang hindi madagdagan ang trabaho ng puso at kidney. Ang pagkain ng tama sa umaga ay hindi lang nagpapasigla. Ito rin ay nakakatulong upang mapanatili ang tamang timbang at mapababa ang panganib sa iba't ibang sakit.
Hindi pag-inom ng maintenance medicine sa tamang oras. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng pangangalaga sa kalusugan ng mga senior citizens ay ang tamang pag-inom ng maintenance medicines. Ang mga maintenance medicines ay karaniwang mga gamot na iniinom araw-araw para kontrolin ang mga chronic conditions tulad ng high blood pressure, diabetes, cholesterol, arthritis, at iba pang mga sakit na madalas maranasan ng matatanda. Kapag hindi regular o hindi sa tamang oras ang pag-inom ng gamot, maaaring hindi maging epektibo ang gamot sa pagpapanatili ng tamang level ng gamot sa katawan. Ito ay nagdudulot ng panganib na bumalik o lumala ang mga sintomas, tulad ng pagtaas ng blood pressure o blood sugar, na maaaring mauwi sa seryosong komplikasyon gaya ng stroke o heart attack. Maraming senior citizens ang nakakalimot uminom dahil sa dami ng iniinom na gamot o kaya naman ay nakakalito ang schedule. May iba ring hindi alam ang tamang paraan ng pag-inom. Halimbawa, kung dapat ba itong inumin bago kumain o pagkatapos, o kung pwede bang sabayan ng kape o gatas. Ang maling paraan ng pag-inom ay maaaring magpababa ng bisa ng gamot o magdulot ng side effects. Upang makatulong sa tamang pag-inom ng gamot, narito ang ilang tips na makakatulong. Gumamit ng pill organizer o pill box na may label ng araw at oras. Ito ay isang kahon na may mga compartments para sa bawat araw at oras ng pag-inom, para madaling makita kung alin na ang nainom at alin ang kailangan pa. Mag-set ng alarm sa cellphone o relo bilang paalala sa tamang oras ng pag-inom. Pwede ring gumamit ng mga apps na espesyal na ginawa para sa medication reminders. Humingi ng tulong mula sa mga pamilya o caregiver upang i-check ang pag-inom ng gamot, lalo na kung maraming gamot ang iniinom. Huwag mag-atubiling magtanong sa doktor o pharmacist kung may kalituhan sa schedule o instructions ng gamot. Mahalagang malinaw ang pag-unawa upang maiwasan ang maling paggamit. Iwasan ang pag-inom ng gamot kasabay ng alak o mga inuming may caffeine kung hindi ito pinapayagan ng doktor. Ang pagiging disiplinado sa pag-inom ng maintenance medicine ay susi upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang paglala ng mga sakit. Sa tamang pag-aalaga sa sarili, mas may enjoy ng mga senior citizens ang kanilang araw-araw na buhay na may mas mataas na kalidad at mas kaunting alalahanin tungkol sa kalusugan. Ika-6 na pagsisimula ng araw ng walang panalangin o pagninilay mahalaga ang mental at emotional na kalusugan, lalo na sa mga senior citizens. Sa pagdating ng umaga, madalas na ang karamihan ay agad na bumabaling sa mga gawain tulad ng panunood ng balita, pag-check ng telepono, o pag-aasikaso ng mga dapat gawin sa araw. Dahil dito, nakakalimutan nila ang maglaan ng sandali para sa kanilang sarili. Isang tahimik na oras ng panalangin, pagninilay, o simpleng paghingan ng malalim. Ang paggawa ng panalangin o pagninilay sa umaga ay hindi lamang isang espiritual na gawain, kundi isang paraan din para maayos ang mental na estado. Nakakatulong ito upang mapawi ang mga pag-aalala, stress, o kaba na madalas dumating sa isip ng isang tao. Sa halip na simulan ng araw na puno ng alalahanin, ang mga senior citizens ay maaaring magbigay daan sa kapayapaan ng isipan at puso. Pwede rin itong maging oras para magpasalamat sa mga biyayang natanggap, mag-isip ng mga positibong bagay na mangyayari sa araw, o mag-set ng mga layunin para sa personal na kaligayahan at kalusugan. Kahit 5 minuto lang ng tahimik na pagninilay o panalangin ay malaking tulong upang mapalakas ang loob at magkaroon ng mas maayos na pananaw sa buhay. Bukod dito, may mga pag-aaral na nagsasabing ang regular na pagninilay or mindfulness meditation ay nakakapagpababa ng presyon ng dugo, nakakatulong sa pagtulog, at nagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng utak.
Kaya para sa mga senior citizens, ang paglaan ng panahon para dito araw-araw ay isang magandang investment para sa kanilang kabuuang kalusugan. Hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal at espiritual. Hindi agad pagpunta sa banyo pagkagising. Maraming senior citizens ang nahihirapang bumangon agad upang pumunta sa banyo. Kaya minsan ay pinipiling magtagal muna sa kama kahit nararamdaman na ang tawag ng kalikasan. Ngunit mahalaga na kapag nagising na ang katawan at naramdaman ang pangangailangang ihi o dumi, agad na pumunta sa banyo. Ang pagtitipid o pagpapaliban ng pag-ihi ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam tulad ng pananakit sa pantog o tiyan. Bukod pa dito, ang hindi pag-ihi agad ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng infection sa ihi o urinary tract infection, UTI, na karaniwan lalo na sa mga kababaihan at senior citizens. Kapag naipon ang ihi ng matagal sa pantog, nagiging breeding ground ito ng mga bakterya na nagdudulot ng infection. Ang UTI ay maaaring magdala ng seryosong komplikasyon kung hindi maagapan, tulad ng lagnat, panginginig, at sa matinding kaso, pagkakaroon ng infeksyon sa kidney. Para naman sa mga kalalakihan, lalo na yung may problema sa prostate gland, ang pag-iwas na agad mag-ihi ay maaaring magpalala ng kondisyon at magdulot ng discomfort. Ang tamang pagdumi at pag-ihi sa tamang oras ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng urinary system. Isa pang bagay na dapat tandaan ay ang pag-aalaga sa katawan sa oras ng pagpunta sa banyo. Mahalaga na maging maingat sa paggalaw upang hindi madulas o madapa, lalo na kung madulas ang sahig sa banyo. Pwedeng gumamit ng mga non-slip mats at may hawakang bakal o stool kapag kinakailangan upang maiwasan ang aksidente. Kaya naman, ang pagsunod sa rutino na agad na pagpunta sa banyo pagkagising ay hindi lang para sa kaginhawaan, kundi para na rin sa kaligtasan at pangangalaga ng kalusugan ng mga senior citizens. 8 pagkakaroon ng labis na stress o pagmamadali pagkagising. Maraming senior citizens ang nagsisimula ng araw na parang nagmamadali o puno ng iniisip na problema, lalo na kung marami silang gawain o responsibilidad. Ngunit ang ganitong mindset sa umaga ay maaaring magdulot ng labis na stress sa katawan at isipan. Kapag mataas ang stress levels, naglalabas ang katawan ng stress hormones tulad ng cortisol na maaaring magpataas ng blood pressure, magdulot ng pagkabalisa at magpababa ng immune system. Mahalaga para sa mga senior citizens na bigyan ng sapat na oras ang sarili nila para sa isang mahinahon at mas insinang pagsisimula ng araw. Hindi kailangang madaliin ang mga bagay o mag-alala ng sobra sa mga gagawin. Maaari silang maglaan ng ilang minuto upang huminga ng malalim, mag-relax, o mag-practice ng simpleng breathing exercises na nakakatulong upang mabawasan ang tensyon. Bukod dito, ang pagpapractice ng mindfulness o pagiging present sa kasalukuyan ay epektibo rin para sa mental na kalusugan. Sa halip na isipin agad ang mga problema, pagtuunan muna ng pansin ang mga positibong bagay, tulad ng pasasalamat sa pagkakaroon ng bagong araw, magandang kalusugan, o pagmamahal ng pamilya. Ang pag-iwas sa pagmamadali at labis na stress ay nakatutulong upang mapanatiling malusog ang puso at utak at mapabuti ang pangkalahatang kalidad ng buhay ng mga senior citizens. Maraming salamat po sa inyong oras at pagtangkilik sa video na ito. Sana po ay naging kapaki-pakinabang at makatutulong ang mga impormasyong aming ibinahagi para sa mas ligtas, mas komportable at mas malusog na pag-umpisa ng inyong mga umaga. Ang bawat simpleng pag-iwas sa mga pagkakamaling ito ay malaking hakbang upang mapanatili ang inyong kalusugan at mapabuti ang kalidad ng inyong pamumuhay bilang mga senior citizens.
Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, hinihikayat po namin kayo na mag-like bilang suporta sa aming mga nilalaman. I-share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o sino mang nangangailangan ng ganitong mga payo. At syempre, huwag mo kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang lagi kayong updated sa mga susunod pang mga kapaki-pakinabang na video na inilalahad namin para sa inyo. Muli, maraming salamat po at naway maging maganda at malusog ang inyong araw. Ingat po kayo palagi.